Maayong adlaw Martes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 19, 2025. Laing suwat tampon o sa mga itong paghahatag ag pagtagad. Ang ato letter sender o sa kanagngalan og Marley. Stand by Marley alang sa maswat, of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. O siyempre, ano ang mga nakagamit na sa atong Nance Herbal Capsule? U-Aid and Megaman. Ako din si Almira si Barangay, nagpuyo sa Lagsan, Kalitan si Cebu. Kaya kung sakit kay hyperthyroidism toxicator, idugay ng isiya mga duha sa tuig, lisod din ko kay grabe ang sakit sa hyperthyroidism. Sa programa ni Ate Arlene, sana nagsusgot og bilan, pag-UAID, mo po nipalit akong mama niya, kitisingan, saniayo ang akong sakit in taon, mana, naguyos na ang buro, salamat sa ayo. Ako, si Enilda Tulba, nagpuyo sa 45 sa Nera, Panggod City, Nisanis Occidental. Ako nagamit sa Nance Product, sama sa Nance Herbal Capsule, U-Aid, Nance Coffee. Kaya nakauyon kay ko sa product, kay nakagibatang UTI. Dayon, sakit kay kong batang, ang hulmul yung mga batiis. Dayon, panahon sa kagabiyon sa kong katulugon. Turbo kay sa kong pagkatulog kay. Sige ko, bangon-bangon kay mangihi. Dayon, sukog sa kong paggamit, ano yung Nance Product, magpasalamat sa pagdako sa Ginoo kay kalidihan dito sa kang gibati. Pasalamat ko sa Nance Product nga nakapaminaw ko sa radyo nga maugigiya kanang nakatabang dito akong balatian. Salamat Ma'am Arlene. Ako dahil si Divine Faith Redondo sa Noria. Magpuyo ko sa Purok 4B, Aglayan, Malay-Balay City. Akong gitake kay Cervicare. Sa wapa ko nag-inom. Sa ako ba ito menstruation? Kung siguro sakit akong puson baway, klaro ba ito akong dugo. Pag tumar na ako anak kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Dako akong pasalamat sa Cervicare o sa Nance Product. Osbog standby Marley alang sa imasuat. Dinis siyempre sa itong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Dear Ate Arlene, una ako nagminyo ate. Giandam na nako ang akong kaugalingon sa usa ka komplikado nga sitwasyon. Sa tinuod lang na ako'y kahadlok nga basin mapariha ko sa uban nga dili maayo ang relasyon sa mga in-laws. Sama sa nagian sa akong inahan nga nagkinontrahay sila sa iyong ugangang babae o sa akong lola sa father side. Nahimo ng kompetisyon ang ilang relasyon kung kinsa ang mas dapigan ni Papa. Wala gyoy kalinaw kay magbinayluay man silag sakit nga mga istorya. Dili lang si Papa ang naipit, kundili akip mi nga mga anak. Maldita akong lola ate. Ug di sa papel di akong mama. Buta nga dili na ko gusto mahitabo ka nako. Lahi ra gyud kung magkasinabot mo sa imong mga in-laws. Apan, una na ko isaysay nga akong bittersweet nga kasinatian sa kinabuhi. Tugution ako sa pagpaila sa akong kaugalingon ate. Tawag lamang ko sa pangalang Marley.
39 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Siquijor. Matud nila, sa kaminyoon, dili lang ang imong bana ang imohang gipakaslan, kundi akip ang iyahang pamilya. Kung mahal nimo ang imong bana, kinahanglan usab nga mahalo nimo ang iyahang pamilya. Kumbaga apil na sa package ang iyang family. Apil na sa ginaingon nila nga it takes two to tango para magmalampuso ng usa ka relasyon, ang usa ka kaminyoon. Agree ko ni ini ate. Kaya akong mama, ming suway gyud nga makig-okay sa akong lola. Apan dili gid siya gusto ni lola kay naa siya laing gusto para sa among papa. Busa, milayo na lang mi sa ilaha para nga magmalinaw ng among kinabuhi. Apan, palangga ming magsuon sa among lola ate. Si mama ra gyud iyang kontra. Matud ko sa akong kaugalingon. Pag-abot sa panahon, nga mamili na kong tao nga gusto na ko makauban sa kinabuhi. So tao na nako ang batasan sa iyang pamilya. Kung dawat ba ko o gusto ba ko nila. Wa ako'y problema sa akong mga nauyab ate. Kay gibati nako nga ganahan pod ang ilang parents nga rika nako, Ate R. Ate, dili sa pagpanghambog mo, ayaw ko makisama. Ug gusto kong mo respeto sa ilang pamilya. Hangtod miabot sa akong kinabuhi si Ben. Sa panahon nga gusto na kong mag-settle down, ate. Mapasalamaton ko, dili lang tungod kay nakabaton ko buutan o mapinanggaon nga bana. Apan labaw sa tanan, nakasulod ko sa usa ka pamilya nga puno sa pagigugma ug respeto. Sa unang higayon nga gipailaila ko ni Ben sa iyang pamilya, mainiton kaayo ilang pagdawat nga rikanako. Ang iyang mama, buutan nga rikanako, ate. Upat sila ka managsuon ni Ben. Siya ang ikaduha. Before mi nag-ila og nagpakasal, na siya kaugalingong negosyo. Wa man siya nakatapos sa iyang pagtuon apan madiskarte si Ben. Kugihan nga pagkatao. Dili adunahan ang ilang pamilya og simple lang ang ilahang pamuyo. Sa diha nakabato na og negosyo si Ben, medyo miangat ang ilang kinabuhi. Makaingon ko nga dako gyud ang natabang ni Ben sa iyang pamilya. Sa dihang nagminyo mi. Nagtinabangay naming duha para mas mapalambo pa among negosyo. Hangtod na ka-acquire na pod mi og mga properties, ate. Nakapatukod mi sa among kaugalingong balay. Salo na ang among napalit. Apan samtang gaangat ang among kahimtang, gihikaw usab ka namo nga makabaton og anak. Ako ang dunay diferensya, ate. Nagsuggest ang akong mga in-laws nga mag-adapt na lamang migbata. Para doon ako na may anak, ate. Hapan ako ang nagdumili. Na-depress ko, Ate Arkay. Dili na ko mahatagan og anak si Ben. Apan matud niya, bisan wa mi anak, okay ra kuno. Enough na kuno ko sa iyang kinabuhi. Malipayon man sab ko na mi. Bisag kamirang duha. Girespeto po sa among maginikanan ng among desisyon. Apan na ay mga higayon nga makabati kog mga insecurities, ate. Ingnan ako si Ben nga pwede ko niyang bulagan. Mangita siya laing babae nga makahatag niyag anak. Apan makatawa lamang si Ben. Bahala pa kuno. Ug hanyagan siyag babae nga makahatag niyag anak nga 12 na. Dili kuno ko niya ibaylo, ate. Ang importante ko na niya nga maayo ang among relasyon o pagpanag-uban.
Ate R. Misa daw akong kapikas. Magbinahalay ming duha. Hangtod nga maputi na ang among buhok. Nagpadayon ang among maayong relasyon, ate. Uban sa ko mga in-laws. Dawat na pod sa akong ugangan nga dili na namo sila mahatagan og apo. Sa mga panahon nga downhearted kay ko, ate. Sama sa akong ginikanan, wa pug ko pasagdi sa akong ugangan. Labi na sa akong ugangang baboy. Kanunay ko niyang ginabisita sa mambalay. Iya ko lutuan sa akong paborito nga mga putahe. Iya ko i-comfort. Hatagan og mga tambag nga makahupay sa akong gibati. Nga mga frustrations, ate. Dili lang pagmahal ang gihatag nila kanako sa akong mga in-laws. Kundi respeto. Ang akong father-in-law, hilumon o talag sa ramo istorya. Apan mapakita og suporta pinaagi sa buhat. Kung kinahanglanon namo og tabang ni Ben, mo tabang siya bisan pa man. Nga wa mi mangayo. Dako usab ang akong pasalamat sa mga igsuon ni Ben, ate. Nag-iisip ko nila nga sama usab sa matuod nila nga igsuon. Dali ra sila maduulan og kanunay nga nakasuporta usab kanamo. Nakaingon ko, ate, nga bulahan ko sa kumbana og mga in-laws. Ang ilang pagdawat sa kuha naghatag og kalinaw sa akong kasing-kasing. Labi na sa mga planong or panahong gibati nako. Ang kakapoy o kabalaka sa kinabuhi. Ate, nagtuo ko nga magpadayon ang among maayong pagtinagdanay sa pamilya ni Ben. Apan dili di kinimulungtad hangtod sa kahangturan, ate. Human sa 13 katuig namong relasyon. Nagkabulag mi ni Ben. Dili tungod kay wa mi gugma sa usag-usa kung dili tungod kay managlahi na may kalibutan. Usa ka adlaw nakadawat na lamang kong tawagi ka sa among empleyado. Nag-atake kuno si Ben sa among shop. Nadala pa siya sa hospital. Apan, wa na siya na-revive, ate. Tuluyan na siyang may panaw sa laing kalibutan. Sobra kasakit, ate. Kadagan pa kaayong migpangandoy ni Ben. Gusto pa namang mabiyahe abroad. Gusto pa namang i-enjoy ang kinabuhi nga kauban mi. Apan sa ayo or sayo kaayo siyang gikuha sa labang makagagahom. Sa iyang pagbiya na usab ang tanan, ate. Ang maayong relasyon namo sa pamilya sa kumbana, ang giilan nako nga dakong panalangin. Wa man mi anak sa kumbana. Apan ang among panimalay na puno og katawa, gugma og kalinaw. Si Ben dili lang but ang kapikas apan maayo siya nga tao sa tanang aspeto. Naningkamot para mahatag kanako ang among mga damgo. Apan, kalibog, kasakit, sa iyang pagkawala. Ate R. Human nahatod si Ben. Sa ulahin niyang pahulayanan, may bisita iyang ginikanan. Nalipay kaayo ko kay miabot sila. Nagtuo ko nga ila kong i-comfort. Damayan sa sobrang kasubo. Apan na ako kalipay, nahulipan sa pagkadismaya. Ate R. Gisugdan nilang usa ka hisgutanan. Nga wa ko magdahom nga ilang matuki sa kong atubangan, ate. Gidiretso ko pagsulti sa kong ugangang babae. Kuwao nila ang bahay ni Ben. Wa ko na may anak. Na ako na sila'y katungod nga i-claim ang para sa ilang anak. Nakalitan ko, ate. Dili lang sa ilang gisulti kundi sa paagi sa pagsulti ni ini. Taas iyang tingog. Marabag nawala yung respeto nga rikan ako. Isip asawa sa ilang anak. Kaniadto ang ilang mga pulong puno sa paghigugma.
Apa nakalitan ko ate na nukmat nga wa ko kasabot. Nga na ako no sila bahin sa kahago silang anak. Wa ko magdahom ate. Nga ilaki ni pagabuhaton. Murag nalimot sila nga asawa ko sa ilahang anak. Ate, kami ni Ben ang nagpundar ni ining tanan. Kaming duha ang naning kamot. Conjugal property namo kining mag-asawa. Ug para nako ate, wa sila katungod nga mangita sa bahin. Sa kumbana. Ang akong father-in-law nga hilumon, kalit nga mitingog. Matud nila, kuhaon ko no nila ang bahin sa ilang anak. Nag-walk out ko ate. Wa ko kasabot sa akong kaugalingon. Huot kaayo akong dugan. Ati nang lakaw sila. Ang kuno nako. Nahiubos ko sa pamilya ni Ben. Nadungagan ang akong kasakit o kasabo nga gibati sa pagkawala sa kumbana. Dili lang si Ben ang nawala kundi akip iyang pamilya. Ate, ako na sayran. Doon na sila gi-file nga claim para nga makuha nila ang bahin sa kumbana sa among conjugal property. Kaya wa ko na may anak. Ug mao kini rason nga may padangat ko sa kong suwat nga kanimo. Manghinaot ko. Nga inyo matubag na Attorney Bimboy ang ako mga pangutana. Doon na ba sila'y katungod nga makuha ate? Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtagan ako sa watampo. Sincerely yours, Marley. Ako si St. Louis Hibay, tumasa ng Corner Coffee, ang sukad akong pagingin na ako. Hininto daw akong katulog niya, kumlimay akong panglawas sa luwa, sakit-sakiyan. Salamat sa product sa Nance Corner Coffee. Ako si Dina Adrianusa, nagpuyo ko diri sa Purok 2, Yes, Poblacion, Tibawi, Bukidnon. Ang akong gipalit na product, Nance Herbal Capsule, UAID, kapalit ko og Nance Coffee, ang nakapalit ko og Nance Eye Drop. Then ang akong gibatik gyud kanang usahay, ang akong BP mo saka di ba ko gusto nga mag-maintain ko kay mga para sa high blood nga gapaliton sa butika kay mahadlok lagi ko. So ko paminaw aning sa Sincerely at the Island, daghan man kayo og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So akong gi-trial Nance Herbal Capsule og UAID akong gipari. So muna kini ang gi-maintain og daghan kitay salamat lang at the Island sa iyang product. Ako si Catherine SB Carey, napuyo sa Purok-Cololo, San Romeo. Akong pamilya nagamitan sa Nance Capsule, UAID, Liniment, Ligaman, o kaning tawasi kay usa kini sa nakatabang. Number 1 gyud sa akong bana. Sa ana siya sakit, kuan sa wala iyahang kusog. Sa nagamit na siya og Nance, na ulian na gyud tanan hantod karon paggawa sa tawa-tawasi karon mo na po iyahang sige inom, iyang gimintin na. Ako kay pasalamat ako sa Nance, mga katabang akong pamilya. Daghang salamat. Daghang salamat kanimo Marley sa imong papadangat imong suwatampo ning atong tulumanon sa Sensorily Ate Arlene.
Daghan ang mga kalibog apan syempre hatagang kinig katinawan ni Attorney Bimboy Harold Hiniralaw. Attorney mayong adlaw nga Martes nga na kanimo. Mayong adlong Martes pod Ate Arlene og sa tanan nga naminaw ni atong Sibyahan, no? Yes. Daghang salamat sa HNPC. And of course, sa ato ang mga viewers sa ato Yes. ang Facebook Live o sa atong YouTube channel. Mga problema tinuod. Wa ko magdahom, attorney. Una, klaruhon ako ha. Ang iyang bana, may panaw sa laing kalibutan, wala sila'y anak. Here comes the ugangan ni abot ang iyang ugangan, unya nangayo og bahin gikan sa kabtangan sa iyang anak. Unsay pwedeng madawat sa ginikanan kay kung ako ribawaan, kung conjugal ni inyuhan ning duhang hinaguan, kung wala mo'y anak, automatic ang musunod ang imong asawa pro DDA. Yes, Ate Arlene, no? Normally under the Article 91 of the Family Code, naging dito nga unless otherwise provided, the community property shall consist of all property owned by the spouses at the time of the celebration of marriage or acquired thereafter. So, klaro gid kayo sa Article 91 nga conjugal gid siya. Conjugal siya. So meaning both parties mo tag-iya Tag-iya. sa property nga ilang napundar during sa marriage and ilang ma-acquire thereafter. Okay. Now, kung conjugal, automatic 50%. Correct, Ate Arlene. Granting. So 50-50 gid sila. Oh, pananglitan, attorney, ang kabtangan sa magtiayon, ilahalang balay. Okay. Ang ilang balay, nagkantidad, butatag 20 million. Mo claim ang ginikanan. Ano saan maghatag? Normally, ang pag-liquidate ani pwede nila ibaligya ang property, Ayay. no? So, Para kinahanglan di ma-divide siya nga. So, mandatory ba, compulsory ba nga ihatag sa ginikanan ang bahin? Oh, okay. Hisgutanan sa bahin. Automatic 50% maadto sa iyahang asawa nga buhi. Correct, correct. Ang bahin sa iyang bana nga namatay, o saan pagbahin adto? Muadto sa iyahang Ginikanan. mga igsoon o Or- sa iyang ginikanan. Pero ang unang tagaan is ginikanan pa. Kung buhi ang ginikanan, ginikanan sa. Ingon na ni siya, Ate Arlene, dungan siya. Kung nasa ginikanan o igsoon, dungan na nga ihatag dito sa ginikanan. Tungaon dayon to sa ginikanan o sa mga igsoon. I see. Pero ang iyang asawa, makadawat pa. Yes, makadawat og 50% tungod kay conjugal man siya. Okay. So in short, gawa sa iyang katunga, ang kabahin sa iyang bana na po siya katunga nga mabahin dito. So buti pa sabot, mura og kakatuloon ang iyang madawat 1/4 maadto sa iyang ginikanan, tama ba? Or sa side sa iyang bana. Ay, ingon na ni siya, Ate Arlene. If we have 100,000, Okay. 50,000 will go to The the wife. wife. Kay conjugal man, Kay conjugal katunga. man, katunga. Okay. The remaining 50,000 will go to the parents o sa mga igsoon. No, Katong appeal man ang 50,000, asawa. Wala na si Ate Arlene kay sa share man to sa bana. Ay, di. Ako na sabtan, attorney, ear gihapon siya iyang bana. But Yes. ipasabot, 50%, half sa kabilin siya bana, maadto sa asawa. 1/4 na lang ang maadto sa iya. Sakto ba ni? Ang 1/4 na lang maadto sa iyang ginikanan or siblings. Pero sa ang iyang asawa, manununod pag gihapon, pero 1/4 lang kung man sila anak. Yes, Ate Arlene, 1/4 lang ang makuha sa iyang asawa. O buti pasabot, ang iyang igsuon or ginikanan katunga ilaha sa 50%. In short, ang makuha sa tulo kapay, upat kapay, tulog ang 50 sa asawa plus katunga po niya sa bahin sa ibana nga iyang masunod. Ay nga na ni si Ate Arlene, no? Ang atong tanaw ng Article 1001 of the Civil Code. Aha. No? Should brothers or sisters or their children survive with a widow or widower, the latter shall be entitled to 1/2 of the inheritance, ang asawa, Okay. and the brothers or sisters or their children to the other half. Tunga gid siya. Hala, mo ba? Yes. Kay ang sa ato pa dili siya makasunod kay doon na naman ko'y case ani attorney. I-correct lang ko ha kay di ko sigurado but doon na case nga nahitabo nga namatay ang kapikas, ang katunga gibahin pa nila sa mga 1/4 na adto sa asawa. Okay. Unya ang 1/4 mo gibahin-bahin sa kanang mga igsuon Mga igsuon. sa ginikanan. And gani kato nga time ang una gitagan sa ginikanan kung wala ginikanan mga igsuon kung wala igsuon pag umangkon. Correct. Kung wala last will and testament. Kung walay last will and testament. So, ang ato ni Ate Arlene ang pag-divide sa property. Kung ang pag-divide sa property, So, pero kung naa sila'y anak, automatic wala na madawat automatic walay madawat ang ginikanan o ang igsoon.
padulong ito sa asawa o sa mga anak. I see. So, kining case karon ni Marley, since wala man ang ginikanan man, makakuha ang ginikanan. Makakuha gyud Japon ang ginikanan. Pero 1/4 lang. 1/4. I see. Okay. So, mo gina siya klaro tinuod, no? Klaro kaayo sa balaod, if ever ang magtiayon walay anak, namatay ang usa, makaklaim di ay ang igsuon or ginikanan Or ang sa ginikanan. bahin sa ilang igsuon. Yes, yes. Bisan og walay last will and testament. Kung walay last will and testament. Pero kung naay last will and testament ate, lahi na po ang atong hisgutan. Okay. Tumanon ang last will and testament. Sa namatay. Yes, mga Okay. gitawag probate proceeding pero dili gyapon pwede mahilabtan ang katong gitawag nga mga legitim. Nonetheless, ang pinaka-importante gid ni Ate Arlene nga kung pananglitan og nagminyo man galing, unya wala mo'y anak, unya maabot man gyud ang kamatayon. At least sa ato ang programa ilang nakuanan nga ingon anak ka importante ug doon na kay liwat. Oh, I see. Importante ka na kiliwat. Ingon anak kay ingon Kaya kung anak wa kay, ay, okay. Pananglitan, attorney, kani, na istorya tan lang magidino. Nagminyo sila, dato daan ang lalaki. Okay. Okay? Naminyo siya, dato daan ang lalaki. Wala sila'y anak. Bisan no sa wagit sila nagkarog anak. Ang nahitabo, sa dihang namatay ang lalaki, katong iyang kaptangan sa iya pa man ito pagkaulitaw, kinsa mo claim? Actually, Ate Arlene, walay labot sa conjugal ang inherited property. Okay. Meaning, kung pananglitan og naay property ang imong mga ginikanan, dato ang imong ginikanan, unya naay madawat ang bana or asawa gikan sa ginikanan, dili siya labot sa conjugal property. So in short, kung namatay ang katong iyang bana nga kwartahan daan, dili makasunod ang iyang bana unless donate last will and testament po sa iyang bana. Correct, Ate Arlene. Or na sila anak. Okay. Pero kay wa man sila anak, Kung wala sila anak then mubalik gid siya padulong sa kung asa gikan ang inheritance. Kay dili man siya part of the conjugal. I see. Mga inherited Pero property. kung mo himo og last will and testament ang lalaki nga adunahan daan, pwedeng maadto sa iya, depende sa nakalatid sa last will. Yes, Ate Arlene, pero dili pud tanan nga nasa last will and testament mo isundon. Kaya naman tayo gitawag nga legitim. Meaning, kung imo nang magbutang kag isa ka pay, i-divide nimo na kanang free portion, mo na pwede nga mabutang dito sa last will and testament, o gatong another half mo to gitawag nga legitim nga panun sundon kung kinsa ang gitagana sa balaod. I see. So ingon ana din na siya no karon pa ko kabaw attorney abay manggod nako nga kung pananglitan ang magtiayon wa sila anak pag namatay ang isa automatic ang wife may makasunod or ang husband may makapanunod sa ilahang conjugal property but dili di ay sa balaod. Yes. Sa Kung wala balaod. last will and testament wala sila anak ang makasunod pwedeng mo claim ang ginikanan or igsuon. Yes, pwede mo claim ang ginikanan or igsuon. Kung wala sila anak. Kung wala sila anak. I And ang see. katunga po ang sa asawa. That is per provision of Article 1001 of the Family Code. Ayan. Succession of the Civil Oh, Code. that's why si Marley siya pangutana klaro kaayo nga mohatagid kag kumbaga mo 1/4 sa inyong kaptangan mahatag nimo dito sa kuan sa family sa imong kapikas nga mipanaw na. Yes, So Ate dili Arlene, gid ka angay malain di ay. Pero kung pananglitan, if they could have a good relationship sa ilahang kwan, then they could have common ownership sa nabilin nga kaptangan sa ihang bana. Pero ang payta na attorney kung ang nabilin balay, so mapugos gid siya papuyo. Correct, Ate Arlene. Or iyan na lang ibaligya para kay sakto ang ilang pagbahin-bahin. Pasilan. Hay, ingon ana di ang balawd. Anyway, at least kabaw ta and klaro kaayo ngayon ana di ang pagbahin pananglitan kung magtian way anak. Pasilan. Okay, attorney, imong final statement para kay Marley ang atong Letter Center. Yes, Marley, kung ang kuan na to, at least nalinawan ka ning atong programa o hunta imo ang sundon ang atong mga tambag o para sa naminaw ning atong programa, padayon mo paminaw ning atong programa nga walay laing agalon kundili ang balaod, walay laing giya kundili ang konsensya, ug walay laing tumong ug tinguha kundili ang pagkabot sa hiniusang nga hustisya. Daghang salamat kini na lamang si Attorney Bimboy Hiniralaw. Daghang salamat og maayong adlaw Martes kanatong tanan. Gitugot lang niya ang sakit, ang hilom na kabalaka, apan ang kahinsog sa matris, dili ang ay pasagdan. Cervicare Herbal Capsule, makatabang sa pagmintinar sa himsog na cervix sa kababayenan, at dunay natural na antimicrobial ug anti-cancer. Luwas, natural ug epektibo para sa imong proteksyon ug kalinaw sa una-una. Piliya ang Cervicare Herbal Capsule. Cervicare Herbal Capsule, kang imong kinabuhi angay ampian, approved by FDA. Ang sekreto aron dili mawalahi sa pagtuon sa klase inyong mga anak.
Pain na sila sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron makatabang sa ilang pagtubo, magpapabright ug protektado sa mga klaseng sakit. Inom na sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron dili makalimtan ilhan ditunan sa klase ug basin pa mutapwa na sa sunod. Remind Junior Chocomix Powder Drink, magpapabright, approved by FDA. Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Tigama og tigapod-apod sa NANS and UAID, the most effective combination nga mga kapsula alang sa lig-on nga kalawasan higala. Tumar sa 2 capsules a day sa NANS and UAID. Cervicare, alang sa mga babayi nga gustong malimpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug aron mutultol ang menstruation. Before bedtime, tumar og 2 ka kapsula sa Cervicare. Tawa-tawasi, ang atong lawas nagkinahanglan og sundalo nga mokombate sa mga virus hinungdan sa balatian. Proteksyon na, vitamin pa. Tumar og 3 times a day human og kaon sa tawa-tawasi. Remind Capsule, alang sa update na pangisip gikan sa estudyante paingon kang lolo ug lola. Usa ka memory enhancer nga swak sa imuha. Kini ang imong kinahanglan. Tumar og 2 times a day sa Remind Capsule. Nance Liniment Oil, sukad kaniadto hangtod karon. Nance Liniment lang gihapon. Basta sakit sa kalawasan, Nance Liniment Oil. Nance Corn Coffee, alang sa nindot nga katulog ug kada adlaw makabawas, mag Nance Corn Coffee na. Kini ang sekreto aron magpabiling askil. Nance Corn Coffee. Alena Set, for natural and glass-looking skin, pag Alena Set na. Made of organic or natural ingredients. Hamis nga naong, imong maangkon sa Alena Set. NANS and UAID, Cervicare, Tawa-Tawasi, Remind, NANS Liniment Oil, NANS Corn Coffee ug Alena Set. Mapalit sa mga suking butika. Gama sa Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Daghang salamat kanimo, Marley, sa imong papadangat imong swatan pa ning atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Apan sa dili pa day happy birthday kay Budge Ayon, ang singer ani atong background karon, ang singer composer ni atong background karon. Happy birthday anak. And manghinaot ko nga daghan pang blessings o maayong kinabuhi ang giandam sa Ginoong anak kanimo. Daman ito ng puso kong nasasaktan. Okay, alang kang Marley, tataw man kayo ang gisulti ni Attorney Bimboy. Doon ay makuha nga 1/4 ang ginikanan sa imong bana. Well, alang ka na ako. Normal ang kahiubos. Ilabi na napaka sa stage nga napaka sa healing period sa pagkawala sa imong kapikas. Kumbaga, napaka sa kasubaanan. Apan kalit nga ilang gipangayo ang ilang share, dili pa saktong panahon. But again, naman na, and klaro man kaayos balaod nga doon ay maklaim ang ginikanan sa imong kapikas kawa kay mo'y anak 1/4 katunga imuha plus ang bayan sa mga bana tungaon po ninyo, so ihatag nila ang 1/4 kung unsa man sa inyong magkabtangan nga na acquire aron wa na daghang kuskus balungos. Kay kung mao na nakalati sa balaod, as better nga imo na lang ihatag para nga mawala imuhang mga kasuko. I mean, kung unsay insakto na lang. Sa pikas bahin, siguro dili lang gyud timing ang ilang gihimo, pero naman na kana na lang gyud ang pinaka-best nimo buhaton. Ug manghinaot ko nga malampasan nimong tanan ug maging okay na ang tanan para kanimo, Marley. Again, thank you so much sa imong papadangat imong swatan pa ning atong tulumanon. Ug manghinaot ko nga unta maging okay na ang tanan para kanimo, Marley. Stand by karon taod alas atong health education program with Doc Jan Paul de Asis ug mo sunod gilayon ang Balong the Great. Sa gyapon kini si Ate Arlene Ayon with salamat. Bye-bye. I love you all.